Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God, and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate, and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you're here with us today, and we hope that you'll join us on our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. Let's pray. Yes, Lord, salamat Panginoon sa panibagong umaga na pinagkaloob mo sa amin, Lord God. Thank you, Lord God, for this wonderful morning that you've given to us, Panginoon, to worship you, to praise your name, Lord God. Ikaw nga po'y maray taas, Panginoon, sa buhay ng bawat pamilya, na sa bawat tahanan, Panginoon, Lord God. Lord, inususan mo, bless mo, Panginoon, ang virtual fellowship namin, Lord God. Be with us, Lord God. Lead us, Lord God, in worship, to worship, Panginoon, Lord God. Mamusap ka sa buhay ng bawat isa, Panginoon, Lord God. Ikaw ang
Amen and amen. Ayan, mga kapatid. Ayan. Sama-sama po tayo magpuri at sambahin ang ating Panginoong Diyos na buhay. Let us praise our God. Let's sing this song. Sing. Standing here in your presence, thinking all the good things you have done, waiting here patiently, just to hear your still small voice again. Holy, you're righteous, faithful till the end. Savior, healer, redeemer, and friend, I'll worship you for who you are. I'll worship you for who you are. I'll worship you for who you are, Jesus. Standing here in your presence, thinking of the good things you have done, waiting here patiently, just to hear your still small voice again. Holy, righteous, faithful till the end. Savior, healer, redeemer, and friend, I'll worship you for who you are. I'll worship you for who you are. I'll worship you for who you are, Jesus. I'll worship you for who you are. I'll worship you for who you are. I'll worship you for who you are, Jesus. Yeah. I'll worship you. I'll worship you, my soul Savior. Your promise sure, your love endures always. My soul Savior, your promise sure, your love endures always. My soul Savior,
Magandang araw po sa lahat. Ito na naman po tayo sa panahon ng ating panambahan, oportunidad upang bigyan ng pagkakataon ang ating mga buhay na makarinig ng salita ng Diyos at pagkakataon din upang maibigay natin ang papuri, mataas na karangalan sa ating Diyos Ama at sa kanyang anak na ang ating Panginoong Hesukristo. Alam niyo po, ang pag-aaralan po natin itong araw na ito ay patungkol po sa isang bagay na magbibigay po ng pakinabang sa ating buhay. Alam niyo naman na ang salita ng Diyos kapag ito'y ating binabasa at ito po ay ating naisa sa pamuhay, ay ang epekto po nito ay para sa kabutihan ng ating lahat. Yun po ang sinasabi ng salita ng Diyos. So, ang ating pong mga sarili ngayon ay inaanyayahan ko na ihanda at isupo natin yung ating panahon, yung ating mga minuto, oras ng ating buhay ngayon sa Panginoon at hayaan natin na sa kanyang salita ay marinig natin mula po sa kanyang salita ang kanyang pagmiministeryo sa atin dahil ito po ang panahon na kung saan ay ihayag natin ang ating buhay sa harap ng Diyos at hayaan natin siya na siyang kumilos sa ating buhay at bigyan tayo ng pagkakataon na magkaroon ng maayos at kaaya-aya na buhay sa harap ng ating Panginoon. Kaya naman tayo po ay mag-uusap ngayon at ang ating pong pag-uusapan ay patungkol po sa salitang not guilty. Pero bago po natin pag-usapan yun ay of course, kailangan natin dumulog sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin at ipagkatiwala natin sa Kanya ang mga nalalabing oras at ng ating pagsasama at hayaan po natin na maging mapupurihan siya sa ating pong kalagitnaan. Tayo yumukat manalangin. Aming Ama na nasa langit, kami po ay nagpapasalamat, O Diyos, sa buhay na ibinagkaloob mo sa amin. Salamat, Panginoon, sa lakas, Panginoon, sa libreng araw, sa libreng Panginoon na hangin namin pong nilalanghap sa araw-araw. Salamat even sa mga mahal sa buhay namin na amin pong nai-enjoy every hour, every minute, Panginoon, lalong-lalo na sa panahon po ng pandemya. Salamat po sa mga taong pinagkakatiwala niyo po sa amin. At higit sa lahat, Panginoon, salamat din po sa buhay na walang hanggan na iyong regalo at libreng ibinigay sa amin sa lahat na nanampalataya po sa inyo. Hayaan niyo po na sa amin pong paglapit sa iyo, sa amin pong pagmuni-muni ng iyong salita. Hayaan niyo po na mangusap kayo sa aming mga buhay, Panginoon. At pahintulutan niyo po na maministeryuhan po kami at makita po ang salita mo sa aming mga pang-araw-araw po na lakarin sa buhay, Panginoon. Kaya po ay muli amin po sinusuko sa iyo ang aming mga buhay. Nahayaan po namin kayo, Panginoon, na saliksikin ang aming mga puso, ang aming mga isip, at kung ano man po mga bahid ng kasalanan na siya, Panginoon, ang magiging hadlang upang kami ay hindi makalapit po sa iyo. Amin po itong sinusuko, Panginoon, sa iyo at hinahayaan po namin kayo. Linisin mo ang aming buhay upang maging karapat-dapat po kami sa hapon. At pagpalain niyo po, Panginoon, ang bawat isa na nanonood, bawat isa na kasama namin sumasamba. Pagpalain mo ang kanilang mga tahanan, pagpalain mo, Panginoon, ang kanilang mga plano sa buhay. Dalangin ko po na masumpungan mo sila na mayroong malakas na kapangangatawan, masumpungan mo sila, Panginoon, na sapat sa kanilang mga pangangailangan. At kung meron man sa kanila, Panginoon, sa mga oras na ito ay Lord, may kapulangan. Lord God, i-own na po yung kamay at i-provide po, Panginoon, ang kanilang mga pangangailangan. Yung may mga sakit, I pray ng kanilang kagalingan, Panginoon. Yung may mga problema sa family, especially relationship, I pray, God, na ito po'y kumagitna sa kanila at hayaan mo maghari at Lord God, magtagumpay ang iyong pag-ibig sa bawat relasyon, especially sa pamilya, Panginoon. Maraming salamat po at ang hayaan nyo, Panginoon, at dating kami sa iyong pastulan sa pamamagitan ng iyong salita. Buksan mo ang aming puso, ang aming isip, at hayaan nyo po, Panginoon, at bigay nyo sa amin, Panginoon, rapat para sa amin sa akin. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen.
Katulad po ng ating napag-usapan kanina, mga kapatid, ang atin pong talakayin ngayon ay yung salitang not guilty. Ito ay madalas po nating marinig sa korte na kung saan yung isang tao na hinahatulan ay nakitaan ng walang kasalanan, ano? Na wala siyang ginawang paglabag sa ating batas at ang hatol sa kanya ay not guilty. Tayo naman ay sa ating buhay, mga kapatid, sa buhay natin bilang tao, lalong-lalo na mga Kristiyano, ano? Tayo po ay sa harap ng Panginoon, kapag tayo ay hatulan, nawa ay masumpungan natin ng ating mga sarili that we are not guilty of all the sins, no? Consequence ng mga kasalanan na ginawa ng mga tao dito sa sanlibutan. Okay, nais ko pong basahin sa inyo ang aklat po ng Romans 8:31-34. Ito po ang sabi, "What then shall we say in response to these things? If God is for us, who can be against us? He who did not spare his own son, but gave him up for us all, how will he not also, along with him, graciously give us all things? Who will bring any charge against those who God has chosen? It is God who justifies. Who then is the one who condemns? No one. Christ Jesus, who died, more than that, who was raised to life, is at the right hand of God and is also interceding for us." Mga kapatid, sabi nga siya, kung ano yung masasabi natin sa lahat ng bagay na ito, kung ang Diyos ay pamig sa atin, sino ang lalaban sa atin? No? Siya na hindi ipinagkait ang kanyang nag-iisang anak, binigay niya sa atin, sino kaya, no, ang magbibigay ng charge against sa atin? Sabi nga dito na ang ating Panginoon, na tayo bilang mga pinili, tayo ay gina-justify ng ating Panginoon. We are justified by God at walang pwedeng mag-condemn, sabi po ng salita ng Diyos. So sa pamamagitan ni Kristo Jesus na namatay at higit sa kanyang kamatayan, siya nabuhay na maguli at nagkaroon ng doon ngayon sa kanan ng Ama ay upang mag-intercede para sa atin. So mga kapatid, sabi niya, itong salita na ito, itong if God is for us, kung atin kasi iisipin mga kapatid, lalong-lalo na pag tayo ay maging legalismo sa mga ganitong usapin, na sabi niya, what then shall we say in response to these things? If God is for us, yung word na if God is for us, paano mangyari na ang Diyos ay maging kakampi natin kung ang tao ay likas na makasalanan? Alam natin, mga kapatid, ikaw at ako, na ang tao ay makasalanan. Alam niyo po, sa mga panahon na ako'y mabigyan ng pagkakataon na magbahagi ng salita ng Diyos sa harap ng maraming tao, lagi kong sinasabi, lalo-lalo na pag nagusto kong magbahagi sa kanila ng mabuting balita, lagi kong tinatanong, una kong tinatanong ay, sino dito ang walang kasalanan? Alam niyo po ang lagi nilang sagot? Ay, walang nagtataas ng kamay, walang manghas na magtaas ng kanilang mga kamay. At kahit ako hindi kaya itaas ang aking mga kamay. Bakit? Likas sa tao ang magkasala. At kaya naman, paano natin maging kakampi ang Diyos na sa kanyang kabanalan at tayo ay likas na makasalanan, ay hindi pwedeng pagsamahin. Kaya kung legalismo ang pag-uusapan, hindi pwede, it cannot be. Hindi pwede na magsama ang banal at ang makasalanan. Lalong-lalo ng banal na Diyos at ang makasalanan ng mga tao. Parang hindi pwede. Pero alam nyo, maraming nag-claim na ang Diyos ay sumasa kanila, kakampi nila. Alam nyo, kahit yung mga terorismo, no, pumapatay ng maraming mga tao, no, ilang daan na pinapatay nila, sumisigaw pa sila na
God is great. No? Humisigaw sila parang nagpupuri sila sa Diyos nila dahil sa alam nila na sinasamahan sila ng Diyos at pinapahintulutan sila sa kanilang mga karumal-dumal na mga ginagawa. At kahit yung mga tao ay na meron naman silang mga religious activities at nagsasabi rin na meron silang Diyos sa buhay. Pero, paano mangyari na ang isang makasalanan tao at ang banal na Diyos ay pwedeng magsama? Alam niyo po sabi ng Bible, ng Romans chapter 3 verse 10, "For all have sinned and fall short of the glory of God." Ang lahat ay nagkasala at walang sino man ang karapat-dapat sa Diyos. Di ba? Paano mo nga naman isipin na kung ang ikaw ay isang makasalanan at sabihin mong if God is for us. Kaya naman, ang magandang sinabi ni Paul dun sa kanyang salita, meron siyang salitang two-letter word na if. Kaya if eh. Kung ang Diyos ay panig sa atin. So paano kaya maging panig ang Diyos sa Kanya? Dahil may kung eh. Di ba? So kung ang tao ay makasalanan at namuhay sa kasalanan, hindi talaga maging panig sa Kanya ang Diyos, mga kapatid. Tama po. Dahil sabi nga ng Romans 6:23, "For the wages of sin is death." Biruin mo, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Dapat hindi pwedeng magsama ang Diyos at ang tao dahil ang tao dapat ay hatulan ng Diyos ng kamatayan. Kaya, merong epi. Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ngayon ang lalaban sa atin? Ang tanong, paano mo masisiguro na ang Diyos nga ay panig sa iyo sa kabila na ikaw ay makasalanan? Okay. Mababasa po natin yun doon sa pangalawang verse na tinutukoy natin kanina, yung 32, verse 32. Sabi dito, "He who did not spare His own Son, but gave Him up for us all, He will not also, along with Him, graciously give us all things." Ang sagot po ay kakasamahin ka ng Diyos o maging kakampi mo ang Diyos kung ang anak niya ay nasa iyo. Yung gift of the Son or gift ng Diyos sa atin na kanyang anak na si Kristo. Ang tanong, si Kristo ba ay nasa buhay mo? Paano mo malalaman na si Kristo nga ay nasa buhay mo? Kaya naman, para malaman muna natin at para masolusyonan muna natin yung problema ng tao sa Diyos, paano nangyari na kung tanggapin mo si Jesus sa buhay mo, ay magkaroon ng pagbabago ng ating kaisipan na kung saan na hindi tayo dapat makasama ng Diyos. Sabi po ng Bible sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21, ang tawag po natin dito yung atoning work of Christ. Sabi po niya sa 2 Corinthians 5:21 sa New Living Translation, ang sabi po, "For God made Christ, who never sinned, to be the offering for our sin, so that we could made right with God through Christ." Malinaw. Malinaw na sinabi na ang tao nga ay makasalanan at wala siyang kakayanan na kahit anumang practice niya ng religion, kahit gaano man kabuti ng kanyang puso, kahit gaano pa siya gumawa ng mabuting bagay sa kanyang buhay, ay hindi sapat para maging maayos siya sa Diyos. Walang kakayanan ng tao. Bagkus, dapat ang tao ay parusahan at alam ng Diyos yun. Kaya ang sabi ng Bible, ang Diyos, for God made Christ, who never sinned, to be the offering for our sins, so that we could be made right with God through Christ. So maging maayos tayo sa Diyos, maging
kakampi natin ng Diyos kung ikaw kasama doon sa ibinigay ng Diyos ang kanyang anak upang bayaran ang iyong kasalanan. Kahit ikaw ay makasalanan at naniniwala ka na ikaw nga ay nagsisi sa iyong kasalanan at naniniwala ka na ang atoning work of Christ o yung gawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo ay magkaroon ng impact sa buhay mo na nagsasabing ang Panginoong Jesus, siya ang nagbayad sa ating mga kasalanan. Dahil kung hindi tayo kumbinsido doon, wala. Hindi natin makukuha yung pagiging maayos natin sa Diyos. Kaya naman, sabi ng Bible mismo, hindi kaya ng tao. Kaya ang Diyos ang gumawa ng paraan. Pinadala niya si Kristo. Sabi dito, Kristo na walang kasalanan, siya ang ginawang offering. Siya ang ginawang gift o kabayaran para sa ating mga kasalanan. Napakabuti ng Diyos, mga kapatid. Dahil nga, alam nyo, sa kabila ng ating pagiging makasalanan, ang Diyos ay tapat. Ang Diyos ay mapagmahal. Gumawa siya ng paraan upang ang tao ay hindi hindi mapapahamak. Kundi makasasamahan at magiging kasama niya sa buhay na walang hanggan. Mga kapatid, hindi ito sa gawa ng tao, tandaan mo ito. Kaya tayo nagiging maayos sa harap ng Diyos dahil sa ginawa ni Kristo. Okay? Ang tinatawag natin po sa ginawa ni Kristo ay yung good news o yung gospel, mabuting balita. Ano po yung mabuting balita? Sabi ng 1 Corinthians chapter 15 verse 3 and 4, "For what I received, I passed on to you as of first importance, that Christ died for our sins according to the Scriptures, that He was buried, that He was raised on the third day according to the Scriptures." Ito ang mabuting balita. Si Jesus ay namatay upang bayaran ang ating kasalanan, subalit hindi siya nananatiling namatay, kundi siya ay nabuhay namang uli sa pagdating ng ikatlong araw. At sinabi ito ng Scripture, ang mabuting balita na merong pananampalataya kung ikaw ay maniniwala, si Jesus ang nagbayad sa ating mga kasalanan. Kaya yung dating buhay na punong-puno ng kasalanan, kung tinanggap mo si Kristo sa buhay mo, na merong pananampalataya, nagsisisihan mo ang iyong kasalanan, kaibigan, magiging maayos ka sa harap ng Diyos. Kaya naman, sa ating buhay po, alam nyo, isa sa pinakamahirap na paglalakbay ng isang tao ay yung problema niya sa kanyang pagtingin sa kanyang sarili. Yung laging kahit naman anong gawin ko, magkakasala pa rin ako. Which, yan ang laging sinasabi sa atin ng sinatawag nating accuser. If you appear to a court, merong mag-accuse sa iyo. Ang ating accuser, mga kapatid, ay wala iba kundi si Satanas. Na lagi niyang dinadaya, lagi niyang, minsan parang tama eh. No? Sabi nga ng Revelation chapter 12 verse 10, sabi dito, "And I heard a loud voice in heaven saying, Now the salvation and the power and the kingdom of our God and the authority of His Christ had come. For the accuser of our brothers has been thrown down, who accuses them day and night before our God." So merong accuser talaga, merong taga-daya, merong nag-accuse sa atin na hindi tayo karapat-dapat sa Diyos. Merong nag-accuse sa atin na pwede ka pa rin manatili sa kasalanan na kahit dahil mapagmahal ang Diyos. Merong nag-accuse sa atin na hindi na pwedeng magkaroon ng reconciliation ng isang taong makasalanan sa Diyos.
Pero ang napakabuti ng ating Diyos dahil itong accuser na ito, sabi niya rito, i-thrown down na yan. Thrown down. Tapon. Tatapon yan doon sa kung saan man siya nararapat. Kaya naman, mga kapatid, isa lang ang ating gagawin bilang mananampalataya. Magkaroon tayo ng pagkakataon na makita ang ating mga sarili at isuko natin sa Diyos at aminin natin na tayo ay nagkasala. Kailangan nating aminin na tayo talaga ay nagkasala sa Diyos. Dahil kung hindi, walang epekto ang kanyang pagkamatay sa krus. Patuloy tayong nadadaya ng kaaway. Alam niyo, hanggang ngayon po, ang ating kaaway, he is always accusing us that wala nang panahon, wala nang ibang paraan na maging maayos tayo sa Diyos. Kahit nga nadadaya tayo sa ating pamumuhay. Lagi natin sinasabi, wala namang nakakita sa aking ginagawang kasalanan. O yung pandaraya or na tama yung ating ginagawa kahit hindi naman tama. Alam niyo, kahit yung ating akala natin ay naging relihiyoso tayo o naging lagi tayong laman ng mga simbahan, ng ating mga gawain, akala natin yun ay sapat. Alam niyo pala, mga kapatid, maganda pong ginagawa yun, kaya nang hindi yun sapat. Ang nagiging sapat para tayo maging maayos sa ating Panginoon ay yung kanyang pagkamatay sa krus, yung mabuting balita, yung pagbayad niya sa ating kasalanan. Kung tanggapin natin siya at tumingi tayo ng tawad sa kanya, magiging maayos tayo. Tama na ang pandaraya. Tama na ang pandaraya na kung saan, kung gagawa ka ng mabuti, ay wala namang magiging maayos ka. Kung ikaw ay wala namang inaagrabyadong tao, akala mo naman ay maayos ka sa Diyos. Hindi po, mga kapatid. No? Maraming pandaraya ang ating gaway na dinadaya tayo na kahit yung ating pagsamba, dinadaya tayo na lagi natin ginagawa na akala natin tama. Nasabi ng ating binasa kanina that Jesus Christ, no? Na ulitin ko kanina sa 1 Corinthians 15:3 and 4, sabi dito, for what I received, I passed on to you as of first important, that Christ died for our sins according to the Scriptures, that He was buried, that He was raised on the third day according to the Scriptures. So, tandaan mo ito yung sinabi ng Bible. Ang sinabi ng Bible, mabuting balita ay ganito. Si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan. Sinabi ng Scripture, siya'y inilibing. Subalit, siya rin ay nabuhay sa pangatlong araw. Pero anong pandaraya sa atin ng kaaway ngayon? Ang pandaraya sa atin ng kaaway ngayon ay yung patuloy nating ginagawa na iniisip at ini-inculcate natin na ang sa ating isip, ini-inculcate sa atin ng ating accuser, sa ating mga isip, na ang ating Panginoong Hesus ay nakapako pa rin. Hanggang ngayon, nung makikita mo, ang ating Panginoon nakapako. Sabi ng Bible na ang ating Panginoong Hesus ipinako sa krus, tama. Namatay, tama. Inilibing, tama. Pero nabuhay na po at nandun na po sa kanang trono ng Diyos. So hindi na siya nakapako. Ang dami pang mga pandaraya na ginagawa sa atin na akala natin tama. Dahil pag ginawa natin to at practice natin to, eksakto at magiging maayos na sa Diyos. Hindi. Sabi ng Bible, ang pagiging maayos lang sa atin sa ating Panginoon ay yung pagkakaroon natin ng pagtanggap sa regalo ng Diyos, which is kanyang anak na si Kristo sa ating buhay. So, hindi porket tayo ay laman ng simbahan, hindi porket lagi tayong nagdadasal, hindi porket lagi tayong lagi tayong sumasamba o nagpa-practice ng ating mga religious activities, ay we experience or we exercise yung magiging tama tayo sa Panginoon. Hindi po. Aminin po talaga natin na tayo ay nagkasala.
Kaya it is good for every Christian na aminin natin yung ating kasalanan. Ang kagandahan kasi sa Bible, pag ginawa po natin yun, sabi ng 1 John chapter 1 verse 9, sabi rito, if we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Tuloy mo, sabi niya, kung ipahahayag ng iyong mga labi na ikaw ay makasalanan, siya ay tapat, siya ay banal, at patatawarin tayo sa ating mga kasalanan at lilinisin niya tayo sa lahat ng ating kalikuan. So unless na humingi tayo, we acknowledge natin sa Diyos na tayo makasalanan at ihingi natin ang tawad ng ating mga kasalanan sa Diyos, kahit anong mabuting gawa na ginagawa ng tao, kahit anong religious practices ang ginagawa ng isang tao, hindi yun makukumpensate ang kasalanan na nasa Kanya. Maliban kung ikaw ay sumuko sa Panginoon at humingi ng tawad sa Kanya, aminin mo ang lahat na nagawa mong kasalanan, at sinabi ng Bible na siya ay tapat at banal, patatawarin ka sa iyong mga kasalanan at lilinisin ka sa lahat ng iyong kalikuan. Napakabuti ng Diyos, hindi po ba? Kaya kung ikaw ay malinis na sa Diyos, pag binasa po natin yung ating binasa kanina, sa verse 33 sabi, who will bring any charge against those whom God has chosen? Sino ba ang magsasakdal sa atin? Di ba? Sino? Sabi niya, who will bring any charge against those whom God has chosen? It is God who justifies. Who then is the one who condemns? No one. Wala. Kasi nga, nagiging maayos ka na sa Diyos. Wala nang accuser. Even Satan, hindi na niya pwedeng dayain na sabihin niya, sige, gumawa ka lang ng mabuti. Sige, wala ka lang aapakan na mga tao. O sige, gumawa ka lang ng iyong mga religious activities. Sige, magpakabuti tao ka na lang, magiging maayos ka. Di ba hindi ganun? Wala na yung accuse na yun. Nagiging maayos tayo sa Diyos dahil sa kanyang anak na si Kristo, binigay ang kanyang buhay, binayaran ang ating mga kasalanan noon, ngayon, at ang mga darating na mga kasalanan natin. Kaya tayo naging maayos sa Diyos. At lalong-lalo na, mangyayaring epektibo lamang ito kung ang ating sarili mismo ay umaamin na tayo ay nagkasala sa Diyos. Saka, magkaroon ng kapatawaran sa ating kasalanan, magkaroon ng kalinisan sa ating buhay, at magiging maayos tayo sa Diyos. At ang sabi na, sino ba ngayon ang mag-charge against us? If God is for us, who can be against us? Kaya sabi ni Apostle Paul, nagiging maayos ang tao sa ating Panginoon, hindi dahil sa kanyang mga gawa, kundi sa gawa mismo ng ating Panginoong Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Who will bring any charge against those who love God has chosen? It is God who justifies. Who then is the one who condemns? No one. Christ Jesus, who died, more than that, who was raised to life, is at the right hand of God and is also interceding for us. So, nakikita natin mga kapatid na sino pa, wala na eh. Ang magja-judge ay ang Diyos. Pero ang Diyos din ang nagja-justify sa atin. Ang justification ay ito yung sinasabi na means that nothing and no one anywhere can accuse us
successfully before God. Why? Because we are justified by God because of what Christ has done. So, mga kapatid, ikaw at ako, sa harap ng Diyos, maaaring sa tingin natin hindi pwede. So, sinabi ng ating binasa kanina, if God is for us, God will be for us, and there is no if we give our lives to the Lord and will accept the gift that is given to us, the Lord Jesus Christ. With faith, we confess our sins, and with faith, we will trust that the atoning work of Christ is enough, sapat na upang maging maayos tayo sa Diyos. Again, ang gawa lang ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo ang siyang nagiging sapat para maging maayos tayo sa Diyos at hindi ang ating mga gawa. Dapat malinaw sa atin yan. For us to be right with God. For us to be acquitted for all the deceit, lahat ng mga accusations, for all the accusations that the devil or Satan ina-accuse sa atin. Mga kapatid, if you believe in your heart, if you will trust God, that Jesus died for our sins, and then we will become right before God. So brothers and sisters, all we have to do first is to confess, to acknowledge that we are sinners. And no good things, walang mabubuting bagay that can compensate the sins na meron ka, which is innate sa iyo bilang tao. Hindi ibig sabihin, hindi ka na magkasala. Of course, habang nabubuhay tayo, nagkakasala tayo. But every time that we commit the sin and we ask God to forgive us because of what Jesus Christ did on the cross, God will forgive us. Hindi ko ina-encourage na patuloy kang magkasala o gumawa ng kasalanan, because justification is also, God has given us the power to overcome sin. Binigyan din tayo niya ng kapangyarihan na gapiin ang kasalanan sa buhay natin. So that's why, that's number one. You have to acknowledge that you sin against God, and no amount of good works can compensate of that sin in you, except what the Lord Jesus has done on the cross. Number two, you should accept Him as your Lord over your life. With faith. Pag sinabi nating tanggapin mo, you have to confess it. Sabi kasi ng Bible sa Romans chapter 10, verse 9 and 10, sabi po, if you declare with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. For it is with your heart that you believe and are, again, justified. And it is with your mouth that you profess your faith and are saved. So, tingnan mo, kailangan ang confession, kailangan ang faith. Because confession without faith is nothing. So, the first thing that we need to do is to confess our sins. And the second thing that we need to do is to confess that Jesus is Lord over your life. That is the gift of God for us. So, brothers and sisters, if we appear to the highest court of our life, the court of judgment of God,
only we will find not guilty kung ikaw ay nilinis ng Diyos mula sa iyong mga kasalanan at meron kang Kristo sa iyong puso at sa iyong paglalakbay kasama ang Panginoong Jesus, ikaw ay lalago sa iyong pananampalataya at ibahagi ang mabuting balita na iyong natanggap ngayon. Ibahagi ito sa iba upang sila rin naman ay makarinig nito at tumanggap ng mabuting balita na iyong natanggap. So, ang pinaka-highest court ng ating buhay ay sa panahon na tayo'y haharap sa dakilang judge. Ikaw ba, sa tingin mo sa iyong buhay ngayon, kapatid? Kung haharap ka sa Diyos, ano kaya ang magiging hatol ng Diyos sa iyo? Is it guilty or not guilty? Anumang gawa ng isang tao ay hindi ito sapat para bayaran ang kanyang kasalanan. Alam ng Diyos yun. Kaya siya ang gumawa ng paraan, binigay niya ang kanyang anak na si Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Siya ang nagbata ng hirap. Siya ang nagbayad ng ating mga kasalanan. I couldn't imagine how the Lord Jesus Christ in the Garden of Gethsemane, habang nakaluhod siya at nagsabi, Lord, if it is possible, take away this cup from me. But not my will, but your will be done. Kita mo, hindi ko ma-imagine kung gaano sakit sa ating Panginoon. Kasi wala naman siya kasalanan para bayaran niya yung kasalanan ng iba. Pero because of the love of God for us, again, John 3:16, for God so loved you and me, so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. Because of what Jesus has done on the cross, that is enough for us to be right with God and to be declared not guilty from the accusations of the devil in our life. Confess your sins to the Lord. Acknowledge that you are sinners and then confess your sins to the Lord and accept the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior in your life. Confess it. Kailangan mong i-confess, kailangan mong sabihin. Dahil ang Panginoong Jesus ay nandyan lang, kumakatok sa iyong puso. Nag-aabang kung bubuksan ang pintuan ng iyong buhay, siya papasok sa iyo. And that is the gift of eternal life for you. Kaya naman, kung ikaw po'y handa na, manalangin ka ng maikling panalangin. Magdasal ka ng dasal ng paghingi ng tawad at dasal na pagtanggap mo sa Panginoong Jesus bilang Panginoon at pagligtas. Then pasalamatan mo siya dahil kung hindi niya ginawa yun, ang ating ginagawa ngayon ay walang silbi. Pero dahil sa kanyang pagmamahal, nararapat lang na pasalamatan mo siya. Pwede kang manalangin. Para sabihin ko sa iyo, kung ikaw ay nananalangin ng iyong pagsisisi sa iyong mga kasalanan at pagtanggap sa Panginoong Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay, then you will find not guilty of all the accusations of the devil in your life. Maraming salamat sa ating lahat. Nawa ay tayo na ministeryohan ng kanyang salita. Not guilty. Why? Because we have cleansed by our sins for what God or the Lord Jesus Christ has done on the cross. And we have Jesus in our hearts
as our Lord, as our Savior, who also the Holy Spirit in us, who is the deposit guarantee of the Lord. Na habang meron tayong Holy Spirit, yun ang basihan ng Diyos na tayo ay convicted ng not guilty. Conviction natin, not guilty. Buti na lang, not guilty. But we praise God for that. What we have to do, if you pray that prayer of repentance and then prayer of accepting the Lord as your Savior and your Lord, then you are not guilty. Hindi ka na guilty, hindi pasalamatan mo ang Diyos. Magpuri ka at magbigay ka ng mataas na papuri sa Diyos. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa pagkakataon na ito na muli ay nakikita mo, Panginoon, ang aming mga puso at ang aming mga buhay. Totoo nga po na wala pong mabuting gawa na aming mga magagawa, Panginoon, upang mabayaran ang aming mga kasalanan. Hindi sapat, Panginoon, ang aming katalinuhan. Hindi sapat ang aming lakas. Hindi sapat even ang aming mga kapangyarihan. Hindi sapat, Panginoon, anumang kayamanan meron kami upang mabayaran lamang, Panginoon, ang kasalanan naming nagawa sa iyo. Subalit, dahil sa iyong pagmamahal, dahil sa iyong nakikitang aming pagkukulang, Panginoon, at ang aming mga kakayanan na walang magawa, Panginoon, ikaw ang gumawa ng paraan. Ibinigay mo ang iyong tugtong na anak na si Jesus upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo ay maging malinis kami sa iyong harapan. Maging acquitted kami, Panginoon, sa accusation ng sanlibutan. At sa pamamagitan, Panginoon, ng regalo mo sa amin na anak na mo si Jesus, na tinanggap namin bilang Panginoon ang tagapagligtas ng aming mga buhay. Kami ngayon, Panginoon, ay haharap sa iyo na malinis at nararapat lamang sa buhay na walang hanggan na iyong ipinangako para sa amin. Maraming salamat po. Pinupuri ka namin sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.